Ayun o, napakalawak dito guys. So ito yung food na kinuha ko. Share ko lang sa inyo. Hey, ito na tayo. Nakita nyo napakadaming mga tao ditong sumusundo. So guys, nagka-problema kami ngayon dito sa Ho Chi Minh. Ganito pa rin share ng breakfast nila. Guys, I'm back again with another video, and guys, another series, another travel destination to visit. And guys, ngayon pupunta tayo sa Vietnam. And guys, actually this year parang this is my third time na napapunta ng Vietnam. Una is nagpunta ako ng Hanoi, pangalawa is nagpunta ako ng Nha Trang and Da Nang, and ngayon babalik tayo sa Ho Chi Minh. So guys, let's go. And ngayon hindi ako solo travel, papakita ko sa inyo mamaya kung sino yung kasama ko. Let's go. Ayan guys, open na yung Saigon. Wait, nawala. Basta andyan, open na yung Saigon. Let's go. So ngayon, magpunta na muna tayo ng Pags habang nag-iintay ng flight natin. Kasi yung flight natin around 7 PM pa. And it's already 3:46 PM pa lang. So medyo matagal-tagal pa yung iintay natin. So let's go. So guys, ngayon, nakalagpas na tayo dun sa immigration area. And as usual, nandito ulit tayo ngayon sa Pags. At ngayon, share ko sa inyo yung mga travel requirements at kung ano yung mga tinanong sa akin dun sa mismong immigration area. So number 1 is sa travel requirements. Wala naman ganong kailangan. Hindi naman mahigpit papunta sa Vietnam o sa Ho Chi Minh. And guys, ang kailangan na talaga is yung passport, kailangan ng mismo round trip airfare, yung confirm po booking reservation, and etc. And guys, kasi dito, kasama ko dito yung mother ko, so hindi ito solo travel. So ang nangyari lang is, usually kasi kapag ka merong mga age na parang mga 30 pataas o kung mga 35 pataas, laging ang mga question usually ng mga immigration officer, which is, ang question nila ay government employee ka ba? Kasi merong mga additional requirements pagka government employee, which is hindi ko alam kung ano. So sa amin wala naman kasi sinabi ko, hindi government employee yung mother ko, tapos ako, content creator ako or vlogger. So yun, and wala naman ng ganong tinanong sa amin, and so far, sobrang smooth. So yun lang. Actually, hindi na rin sa amin tinanong yung mismong hotel reservation, tapos yung round trip airfare, hindi na rin tinanong yun. Talagang ang tinanong lang is kung government employee, and wala na. So yun, nilook forward namin is tag-ulan doon sa Ho Chi Minh kasi nagtingin kami sa mismo weather application doon sa iPhone, dito sa phone. So sinabing ganun na maulan nga daw. Kaya guys, yun, tingnan natin kung ano yung mga pwede pa nating magawa ngayong gabi. Pero feeling ko from airport is diretso na lang kami sa hotel. So ayan, no, kasama ko yung mother ko. Hi! Ayan. So ano yung So ano yung ini-expect mo sa Ho Chi Minh? Yan. First time niya kasi ma-expose dito sa vlog ko kaya medyo nahihiya pa siya. Hello! Ayan, mag-hello ka sa mga netizens. Hi! So, ano yung next mo sa Ho Chi Minh? Paano mag-i-enjoy ako dun? Okay. So, ano pa? Ano yung mga lugar na gusto mong puntahan natin? Ano yung mga gusto mong kainin na pagkain? Etc. Yung ano ba yun? Banh mi. Banh mi. Yung mga soup. At saka yung may noodles na... Noodles. Pa? Oo, yung pa. Ganun. Kasi guys, sinasuggest ko sa kanya yung buncha kasi yun yung kinain ko dun sa Hanoi vlogs ko kung nakita nyo yun. So yun, dadaling ko din siya sa mga iba't ibang mga tourist attractions na sikat. So abangan nyo yun. So ngayon, kakain na muna kami kasi 1 hour na lang is flight na namin. And ang flight kasi namin is 7 o'clock pero 6:40 is boarding time na. So, let's go. So, ito yung food na kinuha ko. Share ko lang sa inyo bago tayo umalis dito sa Pags. So, meron ditong noodles. Dalawang noodles yan actually. Tapos, meron kasing parmesan option na cheese dito. So, nilagyan ko. Tapos, ito, medyo maanghang siya. Nakalimutan ko pero halal food to. Then, ito naman is yung tacos or nachos nila dito na lagi kong kinukuha every time na nandito ko. Tapos, itong siomai. Tapos, itong hindi ko alam kung ano siya. But, titignan ko kung parang empanada ba yung style niya or whatsoever. Masarap. Actually, may pinaabutan na ganito yung menu nila. Usually kasi puro pesto, carbonara, saka spaghetti na titikman ko. So ngayon kakaiba na. Pero yun, sarap din. Ang lasa niya, alam niyo, parang Italian yung mga lasa. Hindi ko alam specifically kung anong bansa ito nag-originate, pero ganun. Tapos ito, medyo maanghang. Ayan, napunta na kami sa boarding gate. And grabe guys, so may bago pala dito. May Jo Malone, may Mac, tapos may Kills. Tapos may Miniso, bago dito sa Terminal 3 Departures area sa International Park. Wow, excited siya. Ayan, tumingin ka naman sa vlog ko. Wow, excited. Para madaba ka. Ayun guys, medyo malayo pa talaga yung aming boarding gate. At ito, ayan, tatakpan ko.
Diyan po tayo next month. Diyan sa destination na yan. So nahulaan nyo ba kung saan yun? Kasi guys, napakahabang trip yun. Siguro kalahating buwan tayo pupunta doon sa dalawang bansa na yun na magkatabi. Hey, ito na tayo. 107 Saigon. Woo! Okay, papasok po tayo sa loob ng airplane. So guys, nakasakay na kami. At dito ka nakasakay. Put it over your nose and mouth. Hold elastic band sideways for snug fit and breathe normally. After 2 hours and 40 minutes, nakarating na kami dito sa Tan Son Nhat International Airport dito sa Ho Chi Minh. And ngayon, pupunta na kami doon sa mismong kuhanan ng luggage, sa immigration. Then after nun, bibili ako ng SIM. Then after nun guys, syempre maghahanap na tayo ng Grab papunta sa ating hotel. Oh, ayan ang aking mother. Oh, grabe, pagod na maglakad. Ayun na, kung gusto mo mag-CR na pwede. Merong CR dito. Diba? Iihi siya. Syempre ngayon may kasama tayong Thunders. Hindi tayo pwede magdire-diretso lang. Kailangan may mga stopover sa comfort room. Ayan, sa immigration area na tayo. Let's go! Ayan guys, ito yung price ng SIM card dito sa mismong airport. And actually, hindi kasi ako nakabili sa Klook. Pero sa Klook, 300 plus lang. So yung link nasa baba. And ito, ang binili ko is yung 250k VND. Unlimited data siya. Vinaphone o Vinaphone ang tawag. Dati, nung nagpunta ako, Viettel. But now, ito, since parang mas maganda yung offer. And guys, tiga nyo, ang daming tao ngayon dito sa immigration. And actually, sabi din yan sa internet na meron silang in-offer na fast track o yung parang mabi-VIP access kayo. So yung link nasa ibaba kung gusto nyo mag-skip ng line. Okay guys, finally, we're done. Bababa na kami dun sa merong mga baggage claim area. Napakalawak dito guys. Ang daming tao actually. The last time na nagpunta ako ng ganitong oras, hindi ganito kadami. So, belt number 4 tayo. So, dito natin kukunin yung luggage natin sa area na to. So guys, tapos na ako dun sa immigration area. So, nandito na ako ngayon sa baggage claim area. Ayan, as you can see. So, number 1 pala. Hindi pala number 4. And guys, alam nyo, yung binili kong SIM card doon sa itaas, medyo pricey siya compared sa Klook. Kasi sa Klook guys, parang 336 pesos lang. Pero doon, 250 VND yung price ng unlimited SIM card na data. So, parang tumbas niya is parang 500 plus pesos. So guys, if ever mag-book na lang kayo sa Klook, yung link nasa ibaba, kaysa mapamahal kayo compared ng binili ko. So napamahal ako na para 200 pesos. Kasi kaya naman ako napamahal at hindi ako nakapag-book sa Klook agad. Kasi ang bala ko sana, di ba ngayon ako aalis, kahapon ako mag-book, pero nawala ng slot. So hindi ko alam na nauubusan pala ng slot. Kaya guys, if ever kung bibili kayo sa Klook, book ahead of time para makapag-reserve kayo. Huwag nyo gayahin yung ginawa ko na para nag-same day booking or last minute booking ang plano. So yun, kaya ngayon is meron na akong internet and napakabilis naman. So sulit din naman. And if ever na bibili kayo sa Klook, dun sa binilan ko na pinakita ko sa inyo kanina, tabi lang siya ng immigration, dun lang din ipipick up yung SIM card. Ayun guys, so inaayos na nila ng ganito. Ayan o, nakaganito na yung mismo mga luggage, hindi na dun ipipick up. So inaayos na nila, sila na mismo yung nag-segregate kung anong mga airlines. Ngayon, monti ko na makalimutan, kailangan pala natin mag-withdraw kasi wala pala tayong local currency dito. So 500 KD lang kasi talaga yung dala ko. So ngayon maghanap tayo ng ATM dito sa mismong airport. So ayan guys, nakalabas na kami doon sa mismong area, ng arrival area. So dito, makikita nyo dito yung iba't ibang mga currency exchange, mga nagbebenta ng SIM card. So ngayon mag-withdraw na lang muna kami. And guys, if ever, kung ayaw nyo bumili sa Klook, meron ditong option. Kaya lang, I assure you guys na medyo pricey dito compared doon. Tulad ng sinabi ko sa inyo, yung link nasa ibaba, 363 pesos lang sa Klook. Great deal yun compared kapag dito kayo bibili na para 500 pesos plus. Ayan! So mag-withdraw tayo ng money dito sa BIDT kasi ito lang yung nakikita ko ATM dito. So let's go. Okay guys, so dito tayo ngayon mag-withdraw sa BIDT Auto Bank. So tignan na lang natin kasi may mga nakikita ko yung mga nag-withdraw din. And guys, as far as I know, best talaga na pair kapag ka BPI yung inyong debit card tapos mag-withdraw kayo
dito. Kasi yun yung mga napapanood ko sa mga travel vloggers kapag ka dito sila nagpupunta sa Vietnam. Tapos na ako mag-withdraw and ngayon, nag-book kami ng Grab. So, ang babayaran namin is 137,000 VNT papunta doon sa mismong hotel namin, which is sa Cabana Hotel Saigon. So, parang sa area siya ng 05 Trung Buen. Parang yan, ilalagay ko dito sa ibaba. So, yun guys, yung bayad doon, papunta doon sa mismong hotel namin. So, ito yung itsura ng exit. Ayan, nakita nyo napakadaming mga tao ditong sumusundo. So, nag-Grab kasi kami. So, let's go. Let's check. Ayan guys, nakarating na kami sa hotel namin ng Cabana Hotel Saigon. Ayan guys, so andito na kami sa mismong reception area ng mismong Cabana Hotel Saigon. And ayan yung itsura niya. Tingnan yung ambience. Yung theme ng mismong hotel is medyo grayish, color black, white, gray, ganyan. Pagod na siya. Pagod ka na ba? Hindi naman. Pag may camera guys, di siya napapagod. Pero kapag walang camera, pagod na daw siya, masakit na daw yung paa niya. So ngayon, tignan natin. Kasi 2 rooms yung kinuha ko dito sa Cabana Hotel Saigon. So separate room kami. So tignan natin kung ano yung mas magandang view. Kukunin ko yung mas magandang view para maganda yung sunlight, yung light pagka nag-vlog tayo kapag morning. Ayan! So, ayan guys, yung rate ng Cabana Hotel Saigon. So, standard room is 850k, superior room 935k, family room 1.7 million. So, ayan yung price list. And guys, yung link nasa ibaba kung saan ko to binook. And actually, sa Klook ko siya binook. Kaya lang, hindi ko mahanap sa Klook. And hindi ko alam kung na-unlist or whatsoever. So, yung link ilalagay ko dyan. Pwede nyo i-book via Agoda or Booking.com. So, guys, nagka-problema kami ngayon dito sa Ho Chi Minh. Mamaya ikikwento ko sa inyo kung ano yung nangyari. Hello, guys! So, naputol na yung aking vlog kahapon. And today is our second day. So, guys, gusto ko lang sa inyong i-share yung experiences ko ng first day or first night rather dito sa Vietnam. And actually, guys, I've been here twice sa Ho Chi Minh. So, dito naman sa Vietnam, I've been here thrice. So, pangatlong beses to. I mean, 4 times pala. 4 times pala. Like, nagpunta na ako ng Ho Chi Minh, Hanoi, Danang, Nha Trang, tapos itong Ho Chi Minh ulit na bumalik nga ako with my mother. So, guys, ngayon, alam nyo ba, ang nangyari sa amin dito is yung binook naming hotel is nagka-problema. Like, dumating kami mismo around mga 10 PM yun or 11 PM. And nag-check-in kami guys kasi sa Cabana Hotel. So, ito, yung link, ilalagay ko dyan sa ibaba if you guys want to check. So, nag-check-in kami dyan. And alam nyo, ang nangyari, hindi kami nakapag-check-in. Inilipat kami sa ibang hotel na parang sister company nila, which is Cabana Hotel din naman yung name. Kaya lang guys, ang nangyari is parang feeling ko na downgrade kami ng room. Like, dun sa binayaran namin before is maganda siya eh. So ito itsura ng picture. Ayun yung itsura ng hotel ng talagang binook ko. So 2 rooms kasi, isang room ko tapos isang room ng mother ko. So ang nangyari is magkaiba kami ng room ngayon. Dito sa ibinigay sa amin is itong room ko is malaki siya. Ayan, as you can see. Ayan, nakikita niyo naman guys, malaki naman tong room ko. And medyo minimalist yung style, like parang medyo grayish ganun. Pero mas gusto ko kasi yung style sa binook ko talaga na originally, which is ito guys, yung mga photos. Ayan, makikita nyo naman ang ganda ng mismo hotel room. Simple lang siya, average lang, hindi siya 4-star, hindi siya 5-star, hindi siya siguro 3-star to. 3-star yung binook ko talaga originally. Okay naman sana, kaya lang nag-book kasi ako via Agoda. And sinabing nung mismong receptionist is ala daw nakikita sa system nila na parang nag-error ganyan. Pero inilipat ako sa panibagong hotel which is a sister company nila. So feeling ko is ang nangyari is na-overbook sila. Ganun kaya. Kaya lang hindi na kasi kami lumipat. Hindi na kami lumipat ng ibang hotel chain o hotel na dito sa Ho Chi Minh kasi nagbayad na ako. So sayang yung binayad ko. So parang ang binayad ko kasi is supposed to be mura lang siya kung kukumputin mo. Like parang 2 rooms is 6,000 each. So 12,000 pesos yung binayad ko sa 2 room. So mura na siya kasi dito mag-i-stay kami dito ng 5 nights. So 6 days yun. So parang 1,000 plus per day yung mangyayari kasi 5 nights eh. So parang okay na din yung price. Kaya lang yung stress na ibinigay sa akin, sa amin ng mother ko nung mismo hotel na to ay guys, hindi ko siya talaga ma-recommend sa inyo. Pero just in case lang naman na gusto nyo at curious kayo, ilalagay ko yung link sa baba ng original na hotel na talagang binook namin at itong nalipat na hotel. I mean, itong napaglipatan namin na hotel. So guys, ngayon, itutour ko na din muna kayo dito sa hotel room na to para sa next video is magtuloy-tuloy na tayo sa Saigon Adventure Tour natin. Okay? So let's
tour it. Ayan guys, so ito yung itsura ng mismong hotel room ko. And ayan, makikita nyo, ayan mismo yung pintuan. Gray yung mismong parang theme nitong hotel room. So ayan. So dito na muna tayo sa mismong CR. So makikita nyo dito is meron dyang bathtub. Ayan, tapos meron dyang shower, tapos may bidet. And ayan, makikita nyo dito is meron dito toilet. And ayan, nakikita nyo, ayun yung mga toiletries ko. Tapos meron silang pa ganito, pabaso, plus yung mismo pa-toothbrush nila. And ayan guys, makikita nyo, okay naman tong hotel room na pinaglipatan sa akin. Okay naman, hindi naman ako nagre-reklamo dito sa mismong room style. Pero, ang sinasabi ko lang sa inyo guys, just in case na kapag kasi baka mamaya is i-book nyo to, ay mangyari sa inyo, mangyari sa amin. Like, gabing-gabi na. Like, nalipat pa kami. Hindi naman kami pwedeng mag-check pa ng ibang hotel kasi number one, is sayang yung binayad ko. Tapos pangalawa is madaling araw na yon. Sino tatanggap sa aming hotel na madaling araw, diba? So, ayan. Dito makikita niyo mismo pa bath towel. Ayan, 2 towel yan. Tapos ito yung ginamit kong towel. Tapos meron silang pasabon and pa shampoo conditioner. And ayan yung toiletries ko. Ayan, andyan. So ngayon, papakita ko na sa inyo yung mismong hotel room. So ayan yung itsura ng hotel room ko. Malaki siya guys. Kung malaki sa malaki, kung yun yung ating pag-uusapan. Unang-una dito, isang bubungad is ayan, makikita nyo is meron dyang lalagyanan ng shoes. Tapos meron ditong 2 upuan. Tapos meron ditong maliit na table. Ayan, makikita nyo dito is yung mga mug. Plus, meron pa TV. Itong TV na to, maghapong nakabukas yan. Unang-una, pinlay ko dyan yung video ko ng mga YouTube vlogs ko. Siyempre, para meron tayong earnings. Habang nandito, tinuruan ako ng aking mga friend na si Martin. Mga friends ko na nakasama ko sa Bacolod. So, dito, guys, is yung bed ko. Actually, medyo madumi na nga. I mean, medyo ano na siya, medyo mga lukot-lukot na. Hindi ko na naayos ng mabuti kasi nakatulog na ako kagabi kasi gabing-gabi na kami dumating kasi ang dami pang naging problema. Tapos ayan, makikita nyo may aircon dyan. Ayan, malamig yung aircon guys. And tingnan yung pangalan ng aircon, Casper. Ngayon ko lang nakakita yun. Naka-Vietnamese brand yan. And ayan, meron akong window dito. And dito sa window ko, ayan, as you can see, is talagang neighborhood talaga ng Vietnam yung itsura niya. Diba? Look. Ganyan actually sa Vietnam, kapag makikita nyo, yung maninipis na mga building na ganyan, ayan, yung maninipis na building tapos matataas, ganyan yung itsura. And ayan guys, meron dito sa side naman na to, yung parang pailaw nila. Nakakatakot yan eh, kaya hindi ko yan binuksan kasi yellow yan. Takot kasi ako sa mga yellow na ilaw. And ayan, tapos dito, meron dito bedside table. So dito ko nilagay lahat ng mga pang gadgets ko. So, andito yung mga gears ko. Like, for example, dito nakalagay yung camera ko, dito sa ilalim. Tapos, andito nakalagay yung mga power banks and etc. Tapos, meron siyang socket. So, dyan ako nagsasaksak ng steamer. And dito, medyo madumi na siya. Ayan. Nilagay ko na kasi dito yung nilagay ko na dito yung mga damit ko. Ayan. 2 polong puti. Ayan. Makikita nyo, 2 polong puti ang aking dala-dala dito. And ayan yung maduming damit ko. Tapos, ito, safety deposit box. Tapos, ito yung kanilang refrigerator. Ayan, ito, binili ko to sa ibaba kasi may katabi to na parang 7-Eleven. Pero Cheers yung pangalan. And ayan, hotel yung nag-provide yan. Pero hindi ito libre. Like, babayaran yan. So, yun yung nangyari. And yun yung itsura ng aking hotel room. Okay naman siya talaga kung yun yung pag-uusapan. Sadyang ang ayoko lang is yung fact na inilipat kami ng madaling araw. Like, ine-expect ko na yun yung itsura ng hotel room ko. Ine-expect ko na okay na maayos na kasi first time talagang nangyari sa akin yun. First time ever. Kasi kapag nagbubook ako is ang smooth. Like pagpunta ko doon, i-check-in na ako and whatsoever. Pero ngayon guys, ngayon lang talaga nagka-problema. Like, pati mother ko stress na stress. Eh ako kasi guys, hindi kasi ako marunong makipag-away. Like yung hindi ako marunong yung No, here, we book here. Hindi ko kaya yung mga ganun-ganung level, guys. So, ang nangyari is tinanggap ko na lang. Tapos sabi ko sa mother ko, ma, okay na. Sinabi ko na lang na ganun. Kasi parang yung mother ko is, ang nangyayari is parang sinasabi niya na nagbayad kami, ganyan. And totoo nga naman, kaya lang, para wala nang problema. Okay, sige, hayaan na natin to. Yun nga lang, sa reviews, syempre, hindi nyo ako masisisi at hindi ako masisisi ng hotel mismo na to na hindi maganda yung magiging review ko. And yun naman yung sinasabi ko sa inyo, like so far, sa lahat ng vlogs ko na ginawa dito sa YouTube, yung hotel ko lang sa Kaohsiung, tapos yung hotel ko dito sa Ho Chi Minh ngayon lang yung sinasabi ko sa inyo na hindi ko nire-recommend. But if you guys want to check, is ilalagay ko pa rin yung link sa ibaba. Okay? So ngayon, tara na, kumain na tayo. Then after natin kumain, is tuloy-tuloy na,
didiretso na tayo sa Saigon Adventure Tour! Ayan, so ngayon, mag-breakfast na kami. Ayan, ganito pa rin tsura ng breakfast nila. Hindi ko alam kung buffet. Parang hindi. Ayan, breakfast time! Continental breakfast kami ngayon. Kasama to dito sa hotel. Hello guys! I'm here again and ngayon ay last day na namin dito sa hotel na kung saan ito yung minention ko sa inyo na pinaglipatan namin noong first day namin. And guys, ngayon, medyo hassle talaga yung nangyari sa amin dito sa Vietnam. And binida ko yan sa inyo na nalipat kami, na-move kami. But guys, sinabi ko din na parang hindi ko nire-recommend tong hotel na to and whatsoever. But, nakita ko kasi yung magandang service na binigay ng mga staff. So, kasi, ang nagka-problema is, diba, meron kaming binook talaga na Cabana Hotel. But, parang 3 kasi yung Cabana Hotel chains dito sa mismong Ho Chi Minh. So, inilipat kami sa ibang Cabana Hotel, which is mas maganda yung binook namin. But, dito kami nilipat sa parang medyo plain and etc. But, kahit na ganun, is na-appreciate ko yung hotel na to and yung service na binigay nila sa amin kasi mabait yung staff. Then, nung una, binigyan nila kami ng free breakfast and etc. Kaya lang for me kasi, kaya hindi ko naman siya i-recommend pa din sa inyo. Dahil, what if sa inyo mangyari, yung nangyari sa akin, lalo na kung solo travel ka at from the Philippines ka, tapos madaling araw ka, dumating. Tapos walang available sa mga ibang hotel chains nila and walang other option kundi hindi ka nila tatanggapin, ganon. Yun yung iniisip ko kaya sinabi ko na hindi ko siya i-recommend sa inyo. Yung hotel link nung original na binook ko is yung nasa ibaba, but itong hotel na nilipatan namin is andun din sa ibaba if ever na gusto niyo makita. Itong new hotel namin, okay naman siya, pero yung original na binook namin, okay din siya sana, mas maganda yung mismong room. Kaya lang is, baka din nga kasi mangyari sa inyo yung nangyari sa amin. Ayoko naman na mag-cause pa yun ng hassle sa inyo. So, if ever, kayo na bahala kung i-consider nyo or what. But, for me, okay yung service nitong bagong hotel. But, mas maganda pa rin yung dating Hotel Cabana. Gusto ko lang linawin sa inyo yon kasi syempre, sinasabi ko na ganun yung nangyari. But based naman sa experience namin, parang maganda naman yung pinakita nila sa amin. Inasikaso kami. Kapag nagtatanong kami, maayos naman silang nakikipag-usap. Kaya lang talaga yung fact lang talaga na, alam mo, ina-expect mo na yung Hotel Cabana na first hotel, yun talagang tutuluyan mo. Then, parang na-downgrade kayo, which is dito sa isang hotel chain nila, na mas maganda yung binook talaga namin. Wala nang choice. Basta yun, gusto ko lang sabihin sa inyo na okay din naman yung service itong bagong hotel. And kayo na bahala kung i-consider nyo or what. And whatsoever. So, madali naman ding hanapin yung Hotel Cabana na to kasi makikita nyo sa Grab. And ang mahirap lang talaga, ang naging hassle lang talaga sa amin no first night namin is pagka dun kayo sa airport mismo ng Ho Chi Minh is sa mga pick up location is may mga Vietnamese driver na Grab talaga na hindi talaga sila marunong mag-English. Kahit i-translate nyo na yung chat nyo doon sa mismong Grab application, hindi pa rin nila maintindihan. So yun lang yung na-frustrate ako nung una, like pagod na and whatsoever, tapos hindi pa kami magkaintindihan. But okay lang din, at least nagkaintindihan kami kasi nagsisend ako sa kanila ng photo. Di ba kapag sa Grab, pwede kayo mag-send ng photo kung asan kayo, ganyan. Yun yung naging way namin para mag-meet. So nag-a-adjust ako, nag-adjust din si Kuya, like hanggang sa magkalapit na yung location namin. So yun lang guys, so, share sa inyo na if ever na gusto nyo pa rin i-book tong hotel namin, is pwede din naman, kaya lang, natatakot lang ako sa part na baka ma-experience nyo din yung na-experience namin. Okay? So yun lang. Thanks!